Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga ka-art lover, mga kababayan at sa ating mga bagong bisita sa channel. Ang ating episode ngayon ay tungkol kay Kibuloy at ang kanyang ambisyon sa buhay, ang gayahin si King Solomon. Bakit nga ba gusto niyang gayahin si King Solomon? Ang gusto niya kasing gayahin kay King Solomon ay ang pagkaroon ng 700 wives ni King Solomon at 300 ka-concubine or kabit. So ibig sabihin 1,000 lahat kababae meron si King Solomon sa kanyang palasyo. At yan ang ginagaya ni Kibuloy sa kingdom niya na KOGC. Ang gusto niya ay wala talagang tatalikod ni isa sa kanyang mga spiritual wives, walang lalabas sa KOGC para magaya niya ang buhay ni King Solomon na mayroong 1,000 ka-spiritual wives. Hindi naman spiritual wives yung kay King Solomon, talagang wives yun, at concubine or kabit. Ngayon ay lahat ng mga ito ay mga birhen. Hindi pumipili si Kibuloy ng hindi birhen. Kaya mga birhen talaga ang kanyang kinukuha para magaya niya si King Solomon. Ngayon, kung gayahin niya si King Solomon, dapat ay gayahin niya rin ang katangian ni King Solomon. Si King Solomon ang pinaka-wise man sa kanyang panahon. Matalino, pero fair na tao yun. Righteous, kaya nagustuhan ng Diyos. Si Kibuloy ay gumagawa ng mga slave. Slavery ang kanyang mga ginagawa. Bawal yan sa Biblia at bawal yan sa batas ng Diyos ang gagawa ka ng mga slaves or gawin mong slaves ang inyong mga tagasunod. Imbis ikaw yung shepherd, ikaw na yung magiging hari ng pag-produce ng mga slaves, mga timawa na tinatawag. Kaya hindi maganda. Okay, at sa video ito ay atin panoorin ang testimonya ni Yulia, ang Ukrainian na 16 years old pa lang siya ay ginagalaw na siya ni Kibuloy halos gabi-gabi. Dahil meron daw susi si Kibuloy sa kanyang kwarto at tuwing alas 12 ng gabi ay pumapasok si Kibuloy. At meron din dito testimonya ang PNP General Ture at General Marbil. Narito ang video atin panoorin. He had the key of each room, and just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Then, and you cannot run away. Ayon sa Davao City Police, nasa 200 babae ang ginahasa umano ni Kibuloy sa mga nakalipas na taon. Through his preaching with the inner pastorals per narrative of the former pastorals, Kibuloy aimed to acquire 1,000 women and anchored on the biblical story of Solomon, Ayan. king of Israel, who had 700 wives and 300 concubines. Ang mga alegasyon ng sexual Ayun. abuse mariing itinanggi ni Kibuloy. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit pong- nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Ayan, todo tanggi kaagad. Balikan natin yung sinabi ni General Marbil dito. Ito. 1,000 women and anchored pastorals per narrative of the former pastorals, Kibuloy aimed to acquire 1,000 women and anchored on the biblical story of Solomon. Ayan, so 1,000 women. Ang tinatawag diyan ni Kibuloy yan yung mga pastoral niya. Kapag napasok ka sa inner pastoral, ibig sabihin nagalaw ka na. Napatungan ka na ni Kibuloy kasi ang lahat ng inner pastoral ay kanyang mga spiritual wives yan. Kasi meron siyang tinatarget na 1,000 kababae. Lahat yan ay birhen. So, ginaya niya si King Solomon o baka pasubrahan niya pa. 700 ka wives, talagang asawa, at 300 ka concubine. Ngayon, ilang araw ba ang meron ang isang buwan, di ba? Ang isang linggo, ilang araw ba? 7 lang, di ba? Kung talagang, may lahing rabbit, 7 lang ang asawa na kaya kasi gabi-gabi, kung gusto mo, kasi malibog, ay isang babae sa isang gabi, di ba? Mamamatay ka na niyan kung
Araw-araw talaga. Araw-araw. Kaya, kung 700 ka wives at 300 ka concubine, baka hindi mo magalaw yung isa, di ba? Grabe naman si Kibuloy, parang hindi ko maisip ang libido niya, ang kalibugan niya. Sobrang mangkanor eh. 7 lang sa isang linggo eh. 7 araw lang. So ibig sabihin, ang kaya ng isang tao ay 7 babae sa isang linggo. 28 lang eh. Sa isang linggo, so kung 7 times 4, yan ang 4 weeks in a month. So meron ka lang kayang 28 kababae. Kung 1,000 yan, di ba? Merong sobra na 800 plus. 900 plus pala. Merong sobra na 920 na hindi mo magalaw sa isang buwan. Grabe naman to si Kibuloy. Ibig sabihin, ay kaya ni Kibuloy sa isang gabi ang mga 10 siguro. Grabe naman, sobrang rabbit naman yan. Okay, so patuloy tayo dito sa pahayag ni General Marbil at na General Torre. Napangiti tuloy si General Torre. Oh. King of Israel had 700 wives and 300 concubines. Ang mga alegasyon ng sexual abuse mariing itinanggi ni Kibuloy. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? Oo. At ginamit nyo ba ang relihiyon Opo. para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung Ay, kanilang nako. mga sinabi. Idinetalye rin ng CIDG Regional Field Unit 11 ang umano'y private army ni Kibuloy na tinatawag na Angels of Death na panakot umano sa mga miyembro ng KOJC. Ito may boses pa nga dito si Kibuloy. Yung binabantaan niya yung mga pastoral niya na kapag lalabas daw o titiwalag sa kanyang KOJC ay papahabol niya sa Angel of Death. Ngayon, turo tanggi siya na wala. At turo tanggi din siya na wala daw. Wala siyang, kung hindi maginahasa, wala siyang pinatungan ng mga pastoral. Sino yung mga nagreklamo diyan ng mga Ukrainian? At sila alias Amanda at alias Marie. Sino yan? Diba? Sino yung si Stephanie Ibarra? Sino yung si Arlene Stone? Diba lahat yan ay nagsasabi na sila ay nagalaw. Kaya dapat hindi itatanggi, wag na lang sumagot siguro para hindi natin masabi na sinungaling. Kasi kung palagi kang tumatanggi, alam naman natin na nangyari talaga, ang mangyari dyan ay minus point ka na dyan, sinungaling ka na. At iwan ko kung i-contempt pa ito, baka diritsong kulong na to eh. Kasi nakulong na, hindi na ito i-contempt pa. Okay, tapusin na natin ang video ni Mang Kanor. Apollo Kibuloy handpicked trusted members with background in military and security training to compose the Angels of Death, which later on utilized as liquidation team to various KOGC locations nationwide. Giit ni Kibuloy, gawa-gawa lang ang mga paratang na meron siyang private army. Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay, at kung yan ay kasinungalingan, meron tayong recorded audio tape dito ng binabanggit talaga ni Kibuloy na ipapahabol niya o ipapatay niya sa mga Angel of Death niya ang tumitiwalag na mga pastoral sa kanyang KOGC. Okay, so narito yung audio recording atin pakinggan. Ang makagamit sa inyo ang anak lang. Walay lain, maunay kabubuton niya. Ikaw, pani, may number 1 niya. Pag gilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy, pinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na Satanas doon. Nila tapos sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Mubayad to sila madali, madugay.
It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Kailan nakapastoral ang naigo nga tapad sa kuwa? O ayan, narinig nyo ba yan, mga kababayan, mga ka-art lover? Yan ang boses talaga ni Kibuloy. Pinagalitan niya si Stephanie at iba pang mga inner pastoral doon sa video na yon. At klarong-klaro na binanggit niya ang angel of death na hahabol sa mga titiwalag sa kanyang grupo. Kaya walang tumitiwalag eh. Natatakot lahat. Okay, so ito lang muna ang ating video sa araw na ito, mga ka-art lover, mga kababayan. Bukas ay meron na naman tayong ibang episode. Ayan ang ating antabayanan. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel.